Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, hawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala, linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, hawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo na ba'y sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, na sa Lunes tayong pangatlong linggo ng Kwaresma o 40 na araw na paghanda para sa Pasko na pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Isama natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang mga intensyon sa mga narito at ang mga intensyon sa manikiisa sa atin sa pamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel, Ukraine, Syria at iba pang mga bansa na may kaguluhan. Idagdag din natin ang ating intensyon para sa pasalamat sa ating Poong Jesus Nazareno. Mga minamahal ko mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus ay nagsabi na ang propita ay hindi ginagalang sa kanyang sariling bayan. Kuminsan, ang mga nagdala ng mensahe ng Diyos ay hindi gaanong ginagalang. At kuminsan sa buhay natin ay tayo ay gumawa ng mga mali na pagpasya sa buhay. Dahil sa ating karapukan at hinaan tayo nagkasala, kaya dumulog po tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagmamahal na aming maaasahan, nagiging dalisay at matibay ang iyong sambayanan. Hindi ito makairal kapag hindi mo pinatnubayan. Kahit sa pagsusubaybay mo, lagi mo kaming pangasiwaan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna anda. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na labis na kinalulugdan ng hari, pagkat matapang siya, makapangyarihan at pinapatnubayan ng Panginoon, kaya lagi matagumpay ang Syria. Ngunit siya'y ketongin. Siya ay sinaaman. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang babaeng
Israelita. Ginawa nila itong katulong ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, "Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta sa Samaria, tiyak nagagaling siya." Ang sinabi ng Israelita ay sinabi ng babae kay Naaman. Nagpunta naman ito sa hari at ibinalit ang sinabi ng utusan sa kanyang asawa. Sinabi naman ng hari, "Pumunta ka at pagdadalhin kita ng sulat sa hari ng Israel." At lumakad nga si Naaman. May dala siyang 30,000 putol na pilak, 6,000 pirasong ginto, at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Anong sulat? "Mahal na Haring Horam, ang may dala nito ay si Naaman na aking lingkod. Ipinakikiusap kong pagalingin mo ang kanyang ketong." Nang mabasa ito ng hari, ginahak niya ang kanyang kasuotan at sinabi, "Ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami." Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, "Bakit ninyo gagahakin ang inyong kasuotan? Sa akin ninyo siya papuntahin para malaman nilang may propeta rito sa Israel." Ipinasabi nga ni Haring Horam kay Naaman na ang hanapin nito ay si Eliseo. Kaya sumakay ito sa kanyang karwahe at nagpunta kay Eliseo kasama ang marami niyang kawal na kabayuhan. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, "Pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at mananauli sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong." Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit si Naaman at padabog na umalis. Sinabi niya, "Akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo siya ng tuwid, tatawagan ang Diyos ng Panginoon sa ilog Jordan, at itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako'y gumaling. Bakit doon pa niya ako pasisisirin? Bakit hindi sa alinman sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Farfar? Hindi ba't mas malinis iyon kaysa alinman tubig sa Israel? Siguro na mas madali akong gagaling kung doon ako maliligo." At galit na galit siyang umalis. Lumapit sa kanya ang kanyang mga katulong at sinabi, "Panginoon, hindi ba't gagawin ninyo kahit mahirap pa riyan ang ipagawa sa inyo ng propeta? Gaano pa iyang pinaghuhugas lang kayo para luminis?" Kaya, nang mapag-isip-isip ito ni Naaman, lumusong siya sa ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan at kumitis ang kanyang balat tulad ng balat ng sanggol. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, "Ngayoy napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayong hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo't ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aking iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na awit ako sa Diyos na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Umaasa ako sa Diyos, magtitiwala ng lubos sa salitang nagdudulot ng pag-ibig na mataos upang kamtin ang pagtubos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating si Jesus sa Nazareth, sinabi niya sa mga nasa sinaguga, "Tandaan ninyo, walang propitang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi si isang babaeng balo sa Saripta sa lupain ng Sidon." Sa dinami-dami ng mga kitungin sa Israel, noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila, si Naaman pang taga Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinaguga nang marinig ito. Nagtindigan sila at ipinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit duman siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Nasa Lunes na po tayo ng ikatlo na linggo ng Kwaresma. Kwaresma, ang ibig sabihin, mula po ito sa Latin, 4 na po. Ito pong 4 na po o 40 na araw na ating paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng Panginoon. Bawat araw po ng Kwaresma ay mayroong natatanging tema. Ang tema po natin ngayon ay tungkol sa propita.
Pero hindi lang propita, ang pinakatima ngayon ay ang hindi pagkilala sa propita. Ito po ay matagpuan natin sa Biblia ng 88 kabisis. Nasabi sa ating unang pagbasa, sa pangalawang aklat ng mga hari, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 15, ang tungkol kay Propita Eliseo. At sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 4, versikulo 24 hanggang 30, ito ay patungkol naman sa ating Panginoong Hesus na sinasabi sa versikulo 24, sinasabi niya na walang kinikilala na propita sa kanyang sariling bayan. Sa salita ng ating Panginoon, dahil siya po ay ang salita niya Hebro-Aramaiko, sa Hebro, ito po ay Hanabi Liet Kabel. Hanabi Liet Kabel ay ibig sabihin, hindi kinakilala ang propita. Ang propita sa salitang Hebro ay Nabe. Kaya pagsabing Hanabe Liet Kabel, hindi kinikilala o hindi tinatanggap ang propita. Kaya nakasulat sa Koinoko na Griego na o propitis dinigidi pictus, na sa Latin naman, propita non acceptus est. Ang prophet is not accepted in his own place. Ang propita ay hindi kinakilala sa kanyang sariling bayan. Una sa lahat, dapat po nating tingnan na mayroong iba't ibang klaseng propita. May propita na tinatawag na propita na tinatawag ng Panginoong Diyos. May propita na inikilala pero naging bahagi ng maharlika na korte ng hari, tinatawag sila courtesan prophets. May mga propita na hinirang ng Diyos, pero kakaiba ang kailang katayuan sapagkat mula sila sa laylayan ng lipunan. May mga propita na may nakasulat na mga libro, at ito yung mga propita na mayroong tinatawag na mayor na mga propita, gaya nila Isaiah, Jeremias, Ezekiel, Daniel at Hosea na mas mahaba ang kanilang nakasulat, at iba pa na 14 na mga propita na maliit lang ang kanilang nasulat. At may mga propita na walang nasulat na libro, ngunit may malaking impluensya sa bayan ng Israel, gaya ni Propita Elias at ni Propita Eliseo. Ang nabanggit po sa ating Ebanghelyo ngayon ay ang dalawang propita na walang nakasulat na aklat, si Propita Elias at si Propita Eliseo. At sinasabi ng ating Panginoong Hesus, noong panahon ni Propita Elias, napakaraming mga balo sa Israel. Totoo naman, pero walang ibang tinutulungan ang propita na Israelita na si Elias. Ang propita ay tumulong sa isang balo sa Sarepta, Sidon. Ano po yung Sidon? Ang Sidon, ang bahagi po doon ay ayaw tanggapin ng mga Israelita dahil doon po ang mga tao doon ay na-influensya sa kultura ng mga Grigo at kultura na kalaban ng mga Israelita. Kaya pag binanggit yung galing sa Sarepta, Sidon,
At yun pa ang natulungan ng isang propita, nagalit yung mga tao. Meron pang pangalawa na binanggit ang ating Panginoon at sinasabi niya, noong panahon ni Propita Eliseo, isa rin sa matanyag na propita, dahil si Propita Elias, siya yung basta tumatawag lang ng apoy sa langit at yun ay hinain yung mga alay na hindi kailangan ng apoy. Si Eliseus naman, siya yung nagpaparami ng pagkain upang makakain ang mga tao. Ngayon, si Eliseus, walang ibang pinagaling na kitungin. Ang pinagaling niya ay ang commander ng Syrian army na si Naaman. At ang Syrian army, siya yung lumusob sa Israel. Natalo pa ang Israel. At siya pa ang pinagaling ni Propeta Eliseus. Kaya nagalit yung mga tao. At noong pinapunta si Naaman na commander ng hukbo na lumusob sa Israel, nagalit ang hari dahil hindi naman siya Diyos na makapagpagaling. Kaya pinatawag si Naaman ni Propeta Eliseus at magsabi na ito ay dapat pupunta doon sa Ilog Jordan. Na-insulto naman itong si Naaman dahil mas maganda ang mga ilog sa Syria, bakit lulusob siya sa Jordan? Napakaliit at hindi gaanong maganda. Pero sumunod sa propita. Ulitin ko po, sumunod sa propita. Ang mga Israelita hindi sumunod sa mga propita. Si Elias ay gusto ng pagkain. Sumunod ang balo ng Saripta na kahit mamatay sila, ibigay ang pagkain, dumadami ang harina at ang langis na kinakailangan para sa pagkain nila. Pag sumunod sa propita, gumaling si Naaman at hindi naubusan ng pagkain ang balo ng Saripta. Pero ang Israel, hindi sumunod sa propita. Kaya, ang propita na tinuturing na siya ay nagdala ng mensahe ng Diyos para sa pagbalik loob o kaya para sa paghukom sa mga ginagawa ng tao. Dili kaya na ang mga tao ay magkaroon ng isang panibagong buhay o ang propita na nagpahayag na darating ang Mesiyas na tagapagligtas at hindi tinatanggap ng mga Israelita, ibig sabihin, sinuway nila ang Diyos. Kung si Naaman ay nung una hindi sumunod sa propita, pero sumunod din. Kung ang balo ng Saripta nung una ay hindi sumunod, pero sumunod din sa propita, kung ihambing sa mga Israelita na sila yung mga tauhan ng Diyos, bayan ng Diyos at hindi siya sumunod sa propita, ang ibig sabihin dito, nasa kanila ang tunay na paghusga. At anong ginawa nila? Nagalit pa sila sa ating Panginoong Hesus na Mesiyas, dinala doon sa burol at sa bangin upang kanila sanang patayin, ibulit sa bangin at patayin. Buti na lang ang ating Panginoon ay inigtas niya ang kanyang sarili upang ipagpatuloy niya ang pagpapahayag ng mabuting balita sapagkat hindi pa panahon na kanya pong isakripisyo ang kanyang buhay dahil hindi pa dumadami ang mga tao na mananalig sa kanya. Sa buhay natin ngayon, sa modernong panahon, nagpapatuloy ang pagpapahayag ng tinatawag na prophetic line o pagtuturo ng mga propita sa pamagitan ng simbahan na tinatawag nating guro o magisterium ang nagtuturo na simbahan. At ito ay nagpapalabas ng mga dokumento. Kuminsan ito mga dokumento ay dumaan sa Santo Papa kaya tinatawag mga encyclical. At itong mga encyclical, binasa ba ng mga tao?
At itong mga dokumento mula sa magisterium o simbahan na nagtuturo, pinasa at pinag-aralan ba ng mga tao? At dahil halos ilan lang sa mga Katoliko na nabinyagan ay nagkaroon ng pagpahalaga sa mga encyclical ng Santo Papa. Sinunod ba natin ang Diyos? At dahil dito, kung tingnan po natin, parang gaya tayo ng mga unang mga bayan ng Diyos ng mga Israelita. Na kuminsan, ito yung tinuturo, ito yung sinasabi, hindi naman pinalagahan, parang hindi naman sinusunod, kuminsan nilalait pa. Ang simbahan ay nagkaroon na ng statement tungkol sa pangyayari ngayon sa atin sa Pilipinas, na isa sa mga dating presidente ay napunta sa ICC. May nagbasa ba sa statement ng simbahan? May dasal tayo na Oratio Imperata para sa kapayapaan. At alam ba natin para sa ano ito? Ito ay para tayo ay mamulat at magkaisa. Marami na pong magdokumento ng simbahan, marami na pong maisikal ang ating Santo Papa, ang Kasalukuyan Santo Papa, nagpahayag tungkol sa ating Jubileo 2025, Pilgrims of Hope, o tayo ay kalakbay tungo sa pag-asa. Binasa ba natin ang dokumento at pagtuturo tungkol dito? Kaya ngayon, kuminsan mas marami pang nagbasa sa pinupost sa Facebook. Tinignan ko ang Facebook ng maaga dahil birthday ko kasi ngayon. Tingnan ko kung sino yung nag-greet sa akin na birthday. At salamat na walang nag-greet sa akin na mga taga-Quiapo. Pero yung ibang lugar, nag-greet sa akin. Salamat din, sabi ko. Ganun talaga ang mga pangyayari. Kuminsan kung saan ka, doon ka hindi tinatanggap. At kaya nakiisa ko sa ating Panginoong Hesus sa panahon noon, nagpunta siya sa Nazaret, hindi siya tinatanggap. Sabi ko, salamat, ganito pala ang feeling ng Panginoon noong panahon na yon. At salamat din na hanggang ngayon, nagkaroon ako ng pagpakumbaba na ganon pala ang pangyayari sa buhay. At salamat sa Diyos na laging nagbigay ng paggabay sa ating lahat. Nasa panahon man tayo na kung saan hindi tayo kuminsan kumikilala sa Diyos, nariyan pa rin ang Diyos. God has not given up on us. Hindi tayo iniwanan ng Diyos. Kahit tayo'y marupok, mga makasalanan, kuminsan hindi nagpapahalaga sa kanyang turo. Kuminsan, ang nakalagay lang sa ating mga bulsa ay ang cellphone. Iilan lang ang nagdala ng rosaryo sa ating mga bulsa. Kuminsan, sa ating bahay, masintro pa ang television set. Kuminsan ang bahay, wala ng altar. Panahon na tayo magpapahalaga sa Diyos upang ang Diyos ay maging sentro ng ating buhay. At ang pagkilala sa Kanya na siyang ating Panginoon upang ang ating buhay ay may halaga, may saysay o kabuluhan. Naway ang Diyos ay balik natin sa ating mga puso. Magsitayo po. Minamahal kong mga kapatid, si Jesus ay hindi tinanggap sa kanyang sariling bayan. May panampalatayang tinatanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas at nanalangin tayo sa ngalan niya. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpahayag ng salita ng Diyos nang may tapang at isabuhay ito ng may paninindigan.
Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga magulang na Kristiyano naway maging malakas upang makasunod kay Kristo na siyang daan at ang katotohanan at ang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang ating pagpapakasakit ngayong Kwaresma, naway gawin nating higit na bukas sa mapanligtas na pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga may sakit na nahihirapan sa kanilang kalagayan, naway makita ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pangangalaga at malasakit ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga yumao na nasa piling ng Diyos, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahiling. Ama naming makapangyarihan, sapagkat wala sa aming lumapit kay Isus, kung hindi mo kami akayin sa Kanya, gawin mo kaming lahat na kaisa niya, upang kami ay makisama mo ngayon at magpaso ng hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sumasamo kami sa'yo, marapating yaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo buon aming handog, buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kukupin sa pag-ibig. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming paglilingkod sa paghahain ngayon ay lubusin mo sa aming pakikinabang sa dulot mong kaligtasan sa magitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpaso ng hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Taos sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangyarihan tunay marapat ni kay aming pasalamatan huwitan sa Kristo na aming Panginoon. Minapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasalamat na aming inihain ngayon sa iyong hapag. Ay ng anak ay ulirang tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giling mo anak, ang pagkamauin mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kay isa na mangyel si awit ng papuri sa iyong pahi sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo.
Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inaabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pustusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabuhay ngayon lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kabanuin napatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na muhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ni anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng paypaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tanggalan. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. The Lord upholds my life. The Lord upholds my life. He saves me by His name, protects me by His power. I trust in His saving word. My every prayer is heard. The Lord upholds my life. Though sinners do me harm, and proud men rise against me, I know His power prevails. I praise in His holy name. The Lord upholds my life. His goodness is my shield. His words are my salvation. His grace upon me bestowed. With joy I lift up my soul. The Lord upholds my life. The Lord upholds my life. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagkasalo namin sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kadalisayan at magkaloob ng kapayapaan sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kami nga narito, kami naugnay sa iba't ibang social media platform na paspusing sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mga mahirap at mga dukha. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo ng Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Kilalanin natin ang mga mensahero
ng Diyos, mga propita at kanyang mga lingkod, upang ang Diyos rin ay ating kinikilala. Ngayon na po ang puspas. Mangyari po lamang itas bagya, mga bagay ang puspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, iniyagmo sa ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan niya ang kaan para sa mga nangangailangan ng tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong pasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan niyo po ninyo ang mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng benisyon nito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming lahating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. making taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluwalhati